Sa pong magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali po sa lahat. Kahit man po ang ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ano po? So, yun. Salamat sa Diyos dahil medyo makulimlim ang hapong ito. Ngunit mainit pa rin po ang singaw ng lupa dahil wala pa rin pong ulan. At purihin po ang Diyos dahil kumukulog-kulog. Nawa po ay umulan na maya-maya. At habang tayo po ay naghihintay sa ulan mga kaibigan, ay patuloy po nating anyayahan ang ating Diyos sa oras na ito upang tayo po ay samahan, gabayan at patnubayan sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko rin po kayo na samahan ako at sabayan sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. At sa mga wala pong time na magbasa, nawa po ay magkaroon po kayo ng time para makinig. Kaya mga kaibigan, hindi ko na po patatagalin pa. Buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Awit chapter 79. Ang title po nito, Paghihinagpis ng Bansa. Sabi po dito sa verse 1 ng chapter 79, Panginoong Diyos, pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan, winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain, iyong mga ibon ang kanilang laman, sa mga limaw ay ipinalamon, dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang maglibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Yang iyong galit sa amin, O Yahweh, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin? Tutupok. Doon mo ibaling ang matinding galit sa maraming bansang ayaw kang kilanlin. Mga kahariang ang banal mong ngalay ayaw na tawagin. Masdan ang ginawa nila sa bayan mo. Ang mga lingkod mo ay pinatay nila, pati ang tahanan nila ay winasak, walang itinira. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Bakit magtatanong itong mga bansa ng katagang ito? Ang Diyos mo'y nasaan? Ipaghiganti mo ang mga lingkod mong kanilang pinatay. Ang pagpaparusay iyong ipakita sa iyong mga hirang. Iyong kahabagan ang mga bilanggong kanilang hinuli. Dinggin mo ang daing sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin. Iyong parusahan yung mga bansang sa iyo, O Yahweh. Lumalapas tangan, parusahan sila ng 7 ibayo sa gawang pag-uyam. Kaming iyong lingkod mo kaming parang mga tupa. Sa iyong pastulan, magpupuring lagit magpapasalamat sa iyong pangalan. Chapter 80. Dalangin sa banal na pagliligtas. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin, ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ka? Hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwi-tuwi na tinapay ng luha, yaong kinakain, luha ng hinagpis ang inihanda mo
na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakahin. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Ibalik mo kami, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan matapos ang tao mo'y palayasin. Ngunit nilinis mo muna't pinagyaman ang piniling lugar na pagtatamnan. Doon ay nag-ugat ang buong lupain ay palaganapan, nagsanga ang puno. Lumagong mabuti at ang kabundukay kanyang na liliman, mga punong sidro'y naliliman pati ng sangang malabay. Hanggang sa ibayong dagat ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat humahabang mabuti umabot sa ilog. Bakit mo sinira ang pader kung kaya napasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan. Mga kahoy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop na nasa parang. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, yaong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Ito ay sinunog pa nila ang nasabing puno. Matapos maputol sa iyong kagalitan ay iyong harapin at ng mga lipol. Ang mga lingkod mo ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay pagsanggalang, iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kamit din na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. Chapter 81. Pagpupuri at pagsunod sa Diyos. Masiglang awitan ang tagapagligtas, itong Diyos ni Jacob, awitang may galak. Umawit sa saliw nitong pandirita, kasabay ng tugtog ng lera at alpa. Hipan ang trompeta tuwing magdiriwang kung buwan ay bagot na sa kabilugan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa nitong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos ito nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinabababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap ako'y inyong dinggin, sana'y makinig ka, o bansang Israel. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran, Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako ay si Yahweh, ako ang Diyos mo, ako ang tumutubos sa iyo sa Ehipto. May pagkain ako na handa sa iyo, ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin. Di ako sinunod ng bayang Israel, sa tigas ng puso aking binayaang ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Silang namumuhit sa akin na pupuot, ang magsisiyuko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Awit tungkol sa paghatol ng Diyos. Chapter 82. Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan, sa pulong ng mga Diyos ganito ang kapasyahan.
Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ang paghatol na panig na masasama. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masasama. Sila'y dapat na iligtas. Anong pagkamangmang ninyo? Wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilimay doon kayo nananahan, sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay, katulad din ng prinsipe. Papanaw ang inyong buhay, O Diyos. Ikaw ay magbangon at daigdig. Pagharian, ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay. Chapter 83. Dalangin tungkol sa mga kaaway. Huwag kang manahimik, Panginoong Diyos. Huwag kang magpabaya sa di mo pagkilos. Hayon ang kaaway nagsisipag-alsa at ang namumuhi kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang, laban sa lahat ng iyong iningatan. Ganito ang sabi, ating gagawin, yaong bansa. Ating papawiin, yaong bansa nila'y ating lilipulin upang malimot ng lubos ang Israel. Nagkaisa sila't ang tipanan nila'y lumaban sa iyo. Ganyan yaong pasya, ang lahi ni Edom at ang Ismaelita, Moab at Agarinos, pawang nagkaisa. Ang Gibal at Amon, gayon din ang pasya, Amalek at Tiro at ang Filistia, pati ang Assyria ay sapakat sa lahi ni Lot na bantog sa lakas. Mga bansang ito'y iyong parusahan tulad ng parusang ginawa sa Madian. Kay Jabit si Sarang nalupig sa laban ng sa ilog Sison, sila'y mapipilan. Napipilan sila't ang hukbo'y nawasak. Sa Endor ang bangkay nila ay nagkalat. Yaong mga bantog nilang punong kawal kay Urib at Siib, iparis ang buhay. Lupigin mong lahat ang pinuno nila tulad ng sinapit ni Sibat Salmuna. Sila ang nagsabing ang pastulan ng Diyos ay ating kamkamit maging ating lubos. Ikalat mo silang parang alikabok, animoy dayami na tangay ng unos. Tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat, ang mga kaburulay kubkub na ng ningas. Gayon mo habulin ng bagyong malakas, ito ang gawin mo nang sila'y masindak. Mga taong yaon, sana'y hiyain mo upang mga tutong maglingkod sa iyo. Lupigin mo sila takuting lubusan, lubos mong hiyain hanggang sa mamatay. Sana ikaw, Yahweh, kanilang mabatid, ang tangit dakilang hari ng daigdig. Chapter 84. Awit ng pananabik sa templo ng Diyos. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang-layang. Sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Yahweh, hari namin at Diyos na walang kupas. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating, habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan. Tuyong lupa'y binabaha sa maagap na pag-ulan. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Batid nilang nasasyon ang Diyos nilang hinahanap. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, gusto ko pa sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang.
kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya magkakait ng mabuting mga bagay sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Mapalad na masasabi ang sa iyo'y magtiwala, hindi sila mabibigo, yamang ikaw ay dakila. Chapter 85. Dalangin upang ihangong muli. Ikaw, O Yahweh, naging mapagbigay sa iyong lupain, pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyo nang inalis, tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Yahweh, ibalik mo sana ang iyong paglingap, ang pagkamuhi mong aming nadaramay limutin ang ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala na bang hanggan? Di na ba lulubag? Di na matatapos ang galit mong iyan? Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan iyong iligtas. Aking naririnig, magmula kay Yahweh ang salita. Sinasabi niyang ang mga tungkod niya ay magiging payapa, ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung nangagsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang magahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na si Yahweh ang ating buhay, ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong magahari pawang katarungan, magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Chapter 86. Dalangin upang tulungan. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin. Tipunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay, lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Yahweh, ang lingkod mo'y dahil dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Magpapatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Yahweh, ang aking dalangin. Tulungan mo ako ngayon iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis. Sa iyong gawain, walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't nagbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim, O Panginoong Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakailanman, at ihayag ko ang kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y niligtas. Di mo hinahayaang sa hukay masadlak, mayroong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adhikain ay labanan, ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Yahweh, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas, yamang naglilingkod sa iyo ng tapat, pagtulong sa akin iyong patunayan, upang mapahiya ang aking kaaway kung makita nilang yaong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Chapter 87. Pinupuri ang Jerusalem.
Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan na angka ni Jacob, kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihin ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at tatatagin ng kataas-taasan. Si Yahweh ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Chapter 88. Dalangin ang may karamdaman. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo kung araw. Pagsapit ng gabi, dumudulog ako sa iyong harapan. Ako ay dinggin mo sa pagdalangin ko, ako ay pakinggan. Sa aking pagdaing, ako ay tulungan. Ang kaluluwa ko ay nababahalat lipos ng hilahil. Dahilan sa hirap, waray malapit ng ako ay malibing, kabilang na ako niyong malapit ng sa hukay ilagak. Ang aking katulad ay ang mahina natlog, ubos na ang lakas. Ang katulad ko pa ay ang iniwanan sa gitna ng patay, animoy nasawi, nananahimik sa kanyang libingan. Tulad na rin ako niyong mga tao sa iyong nilimot, parang mga tao na sa iyong tulong ay hindi maabot. Dinala mo ako sa may kadilimang hukay na malalim. Ang hukay na yaon ay isang libingan na ubod ng dilim. Ikaw ay nagalit at ang bigat nito'y sa akin nabunton. Ang aking katulad ay ang tinabunan ng malaking alon. Mga kasama ko'y iyong hinayaan na ako ay iwan. Binayaan silang mamuhi sa akit. Ako'y katakutan, kaya hindi ako makatakas. Ngayon pinto ay nasarhan. Dahilan sa lungkot, ang aking paningaywaring lumalamlam. Kaya naman, Yahweh, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay itaas ang kamay. Makagagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin ka niyong mga patay? Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag, o sa kaharian niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita, o ang pagliligtas sa mga lupaing wala ng pag-asa? Sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan sa tuwing umaga. Ako'y tumatawag sa iyong harapan. Di mo ako pansin, O Panginoon ko. Di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo? Ika'y nagtatago. Mulang pagkabata ako'y nagtiis na. Halos ikamatay. Ang iyong parusay kusang nagpahina sa aking katawan. Sa aking sarili, tindi ng galit mo'y aking nadarama. Ako'y mamamatay kundi ka hihinto sa pagpaparusa. Parang baha sila kung sumasalakay sa aking paligid. Sa buong maghapon, kinukubkob ako sa lahat ng panig. Iyong pinalayo pati kasintahan at aking kaibigan. Ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Nakakaawa na po. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang po muna tayo uli sa chapter 88. Yan. Sobrang napakahaba po ng chapter 89. Kaya bukas naman po yan uli para hindi naman po kayo mainip. Ano po. So yun mga kaibigan, pero alam niyo po talagang kahit sa atin man pong mga buhay, kahit man po sa akin, kapag ako po ay nakakaramdam ng talagang hindi maganda sa aking katawan, ay talaga pong
hindi ko rin po maiwasan na manalangin sa Panginoon at sabihin sa Diyos ang lahat ng aking nararamdaman at ang mga sitwasyon ng buhay ay talagang sinasabi ko sa Panginoon. Alam niyo mga kaibigan, kahit nga sa oras na ito, yan po ang aking katawan na talagang nabubuhay na lang po talaga ako dahil sa habag ng ating Diyos na kapag nakakaramdam na po ako ng hindi maganda sa aking katawan ay talagang ipinapanalangin ko na lang sa Panginoon na ang kalooban niya ang masunod at hindi ang kalooban ko. Siyempre po, hinihiling ko pa rin naman na palakasin niya ako, pagalingin niya na ako ng lubusan, at ito pong aking katawan ay talagang ano po ito parang anytime ay pwedeng umalis, anytime ay pwedeng lumakas, at anytime ay pwedeng makaranas ng habag ng ating Panginoon. Kaya yan po ang mga panalangin na ating naririnig mula po dito sa Aklat ng Awit ay talagang kailangan po natin ito, lalo na po sa mga panahon na ito, sa ating mga sitwasyon, sa ating mga pamilya, na kapag nakikita natin ang ating mga pamilya na meron silang pinagdadaanan, tayo pong mga magulang ay talaga pong isa tayo sa naninikluhod, sumasamo sa Panginoon na kung ano man ang dahilan ng mga nararanasan ng ating pamilya, kahit man ang ating buhay, ay sinasabi ko rin sa Panginoon, Lord, sana maalis na yung galit mo, kung may nagawa man kaming hindi tama sa iyong harapan, sana po ay patawarin mo na kami at alisin mo na po yung galit sa amin kung ikaw man ay aming nasaktan o napahiya po namin ang iyong dakilang pangalan. Kasi kung minsan mga kaibigan, may mga kasalanan tayo na akala natin ay naihingi na natin ng tawad lahat, ngunit meron pala tayong mga nagawang kasalanan na talagang hindi pa natin nabibigkas sa harapan ng Diyos, at yun yung mga kasalanan na kailangan nating ihingi ng tawad sa Panginoon. At kahit man sa kapanahonan ito, dahil lahat nga po tayo may mga kahinaan at hindi po maiwasan, ano po, mula sa isip, sa salita at gawa, sa ating mga kahinaan ay talaga pong nandyan po talaga ang pagpasok ng kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon dahil itong Aklat ng Awit ay dito po natin nakikita ang iba't ibang uri ng panalangin. Ano po, kaya talagang yan din po ang aking ginagawa sa buhay mula noon hanggang ngayon. Ako po ay nabubuhay lang talaga at ang aking pamilya sa habag ng Panginoon, na kung wala po ang pagtugon ng ating Diyos sa aking dalangin ay marahil mga kaibigan ay wala na po ako dito sa mundo. Ano po, matagal na panahon na marahil nawala ako dito sa mundo, ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagdinig ng aking panalangin, sa kanyang paglimot ng aking mga kasalanan. At ang nais lamang talaga ng Diyos ay yung aminin natin palagi ang ating mga pagkakasala sa Kanya, dahil yun lang ang mahalaga, na makita ng Diyos yung ating pagpapakumbaba sa Kanya. At lagi ko pong pinapaalala sa inyong lahat mga kaibigan na wala po talagang ibang ikinagagalit ang Diyos na matindi, kundi yung pagsamba sa Diyos-Diyusan ng mga Israelita hanggang man sa kapanahonan natin ngayon. Sana ay lagi nating makita sa ating sarili kung Diyos pa ba ang ating pinapahalagahan? Diyos pa ba ang ating minamahal sa panahon ito? Diyos pa ba ang nagpapaligaya sa atin? Diyos pa ba ang ating sinasamba at sinasampalatayanan sa panahon ito? Ang Diyos pa ba ang laging una sa ating buhay? Diyos pa ba ang ating inaasahan sa panahon na tayo ay may mga pagsubok, problema, kabagabagan o mga sitwasyon na mahirap? Ano po? Kaya mga kaibigan, wala pong ibang hinangad ang ating Panginoon kundi ang tumawag sa Kanya. Sa panahon po ng mga pagsubok ng buhay, huwag po tayong mag-atubili na manawagan sa Panginoon. Kaya lang, yun nga po ang sinasabi ko, na kapag meron tayong mga kasalanan na hindi pa talaga ibinibigay o
isinusuko sa Diyos, ay ito pa ang magiging dahilan upang tayo po ay hindi dinggin ng ating Panginoon. Naalala ko na naman po yung My Hope Philippines, meron pong isang papel doon na may kwento na yung isang lalaki ay pinatuloy ang Panginoon, at ang sabi ng lalaki, okay Panginoon, lahat ng gamit dito sa loob ng aking bahay o tahanan ay pwede mong galawin, pwede mong gamitin, wag mo lang pagkikialaman yung lumang kabinet ko. So, alam ng Diyos yung bahagi ng ating mga buhay o yung lumang kabinet natin sa ating mga buhay, kung ano ang laman nito. Gaya po nung lumang kabinet ng lalaking iyon, ang lumang kabinet na yon ay nakasimbolo sa kanyang puso. Punong-puno yun ng galit, hinanakit, puot, at tawag doon, hinagpis yan, sama ng loob. Alam natin mga kaibigan, kapag hindi po natin naisuko ang lahat-lahat ng ating mga galit, ang ating mga puot, kapag hindi po tayo marunong magpatawad at hindi rin tayo humingi ng tawad, o hindi marunong humingi ng tawad sa Diyos, ay talaga pong mahihirapan tayo. Ngunit ang Diyos po natin ay napakadakila, buhay, makapangyarihan sa lahat, at sa araw-araw po ay kinukulit ng Diyos yung may-ari ng kabinet na sabi ng Panginoon, gusto ko na lumipat sa ibang tahanan para maglinis din sa tahanan nila, kaya lang hindi kita iiwan kasi hindi mo pa pinabubuksan sa akin ang iyong lumang kabinet. Ganun katyaga ang Diyos sa buhay natin mga kaibigan. At walang nagawa yung lalaki kundi ang ibigay ang susi sa Diyos doon sa kanyang lumang kabinet, at nilinis ng Diyos yung lumang kabinet ng lalaki, at nung nalinis na ay parang sinasabi ng Diyos, huwag mo nang lalagyan ulit ng mga bagay na marumi ang kabinet na iyon, at lagi mo lang itong buksan para pag tinignan ko uli ay wala na akong makitang madumi o mga bagay na hindi dapat na ilagay doon. So, ganoon din po sa ating mga puso. Kapag tayo po ay nagbukas na ng ating puso, ng ating buong buhay, pagkatao sa ating Panginoon, huwag po natin itong saraduhan, kundi hayaan natin buksan, at ang Diyos po ang magmaniobra. At mangyayari lang po ang mga bagay na yan mga kaibigan, kapag open po ang ating prayer life. Alam niyo po, hindi po natin magawang mabuhay ng masaya, tama, kontento sa mundong ito kapag hindi po tayo marunong manalangin. Kasi ang ating pong panalangin, yan po ay open communication natin sa Panginoon. Sa pamagitan po ng pananalangin ay usap po natin ang Diyos. Ang Diyos po ay tumutugon din naman sa pamagitan ng kanyang salita. Sa pamagitan ng panalangin ay nasasabi natin sa Diyos ang ating mga nararanasan. Alam niyo po kanina habang ako po ay nagbabasa ng Biblia, habang andito pa po ako sa chapter 84 ay parang mawawala ako. Parang hindi ko po maintindihan yung pakiramdam na yon. Pero habang nagbabasa ako ay nanalangin ang aking isip, nag-intercede ang aking isip at puso na, Lord, palakasin mo ko, huwag mong hayaan, Lord, na sa panahon ito ako mawala, dahil alam mo ang sitwasyon ng aking pamilya na kailangan pa nila ako. Kailangan pa ang nanay na nanalangin sa pamilya, at kailangan pa ang nanay na gumagabay sa pamilya po. So, yun lang. Kumbaga, ibagamat meron po tayo mga karanasang ganyan, at meron din po tayo mga apila ng pananalangin sa Panginoon. Alam din po ng Diyos yan lahat ng ating kalagayan. At ang kailangan lang talaga ay matuto tayong manatili sa Diyos. Yung ating pananampalataya sa Kanya ay manatili na kahit anuman mga kaibigan ang sitwasyon ng buhay, kahit sa tingin natin ay parang hindi tayo naririnig ng Diyos, kahit yung pakiramdam natin na parang iniwan na yata tayo ng Panginoon, baka hindi na tayo mahal ng Diyos. So, hindi po yung totoo. Ang Diyos po ay nandyan lang, nakikinig, tinitignan niya lang ang ating mga puso, kung hanggang saan tayo tatagal sa labanan sa mundong ito, na kahit tayo hindi nakakaramdam minsan na parang iniiwan na tayo o iniwan na tayo ng Panginoon, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak, napakalalim. Hindi po totoo na ang mga anak ng Diyos
na nagpapakumbaba sa Kanya at umaamin na tayo nagkakasala ay iiwanan ng Panginoon. Nais lang ng Diyos na matanggal yung ating ugali na hindi tama sa harapan ng Panginoon. Kapag mali ay mali, kapag tama ay tama, kapag kailangan ng humingi ng tawad sa Diyos ay humingi na ng tawad upang sa ganon ang Diyos po ay ating mabigyan ng kagalakan sa kanyang puso at karangalan sa kanyang dakilang pangalan. Kaya mga kaibigan, sa Diyos lang po tayo lagi umasa at wag po tayo magpabaya sa pananalangin dahil ang panalangin lamang po talaga ang isang makapangyarihan na weapon sa ating mga buhay. Kahit wala man po tayong mga sandata gaya ng mga baril, mga bomba o kung ano pa man, higit pa po doon ang kapangyarihan ng panalangin dahil ang Diyos po na may-ari ng buhay natin at nagmamay-ari ng mundong ito at ng lahat ng bagay ang siyang kausap natin at sinasampalatayanan natin, kaya bahala na rin ang Diyos sa atin. Kahit man ang ating hininga ay kayang dugtungan ng Diyos, kayang pagkalooban tayo ng extension ng ating buhay at ang kalooban po ng Diyos ang masunod at hindi po ang ating kalooban. Ano po, kapag tayo po ay nagpipray, lagi po natin sasabihin doon sa last part ng prayer natin, Panginoon, bagamat yan po ang nais kong mangyari at yan ang hinihiling ko sa iyo, pero Panginoon, ang kalooban mo po ang masunod at hindi ang kalooban ko bilang isang anak mo o isang tao. Dahil kapag ang kalooban na po natin ang nasunod, parang wala rin po tayong pananalig sa Diyos kasi yung ating sarili lang din ang nasunod. Ngunit kung tayo po ay nagmamahal sa Diyos na may kalakip talaga na pananampalataya sa Kanya at pag-ibig natin sa Panginoon, ay talaga pong naniniwala tayo at umaasa tayo na ang kalooban ng Diyos ang masunod at hindi po ang sa atin. Ano po? So mga kaibigan, salamat sa ating Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya, ang Diyos po ay laging nakatunghay, nakatanglaw sa ating mga buhay mula umaga, tanghali, hapon, gabi, 24/7 po. Gaano man kadami ang nilikha ng Diyos, kasing dami man ito ng buhangin sa karagatan, kasing dami man ito ng mga bituin sa kalawakan. Alam ng Diyos kung ano ang ating kalagayan, alam ng Diyos ang ating pangailangan at nakikita ng Diyos lahat ng ating ginagawa. Nababasa ng Diyos ang laman ng ating isipan. Alam ng Diyos kung anong tinitibok ng ating mga puso. Kaya wala na po talaga tayong pwede pang hanapin sa buhay na ito, kundi ang Panginoon lamang. Dahil sa Diyos po natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan at tunay na kagalakan, kapayapaan ng ating mga buhay. Ayan, purihin po ang ating Panginoon mga kaibigan. Patuloy po nating ibinabalik sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat, ang lahat ng karangalan na tanging para sa Diyos lamang. Kaya mga kaibigan, muli ako po'y nagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga buhay, sa lahat po ng nakikinig at sa lahat po ng sumasabay sa pagbabasa. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon na lumago ang ating pananampalataya sa Diyos habang tayo patuloy na nagbabasa at nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. God bless us all po. In Jesus' name, Amen.